dapat siguro binibisita yung kinakatok. Tapos si lublob sila sa formalin. Pati may-ari dyan, lulublob sila naman imbalsa mo natin para makatikim ng kalokohan eh. Sa ayon niya sa gusto, kaya naman namin puntahan yan dyan. Ang lapit-lapit nyo lang eh. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Bago tayo magsimula, pasintabi lang dun sa ating mga viewers, kung may makakita mga masasela, mga picture, video na hindi kaakit-akit, yung inyong reklamo ay dahil doon sa hindi sa pag-asikaso sa labi ng inyong tatay. Tama po ba? Opo. Sa kapabayaan po. Kapabayaan ng funeral parlor. Ano po ba, ma'am, yung naging problema doon sa funeral parlor? Nagbayad kami na hindi po nila inisakaso po yung bangkay ng papa ko. Hindi inasikaso ang bangkay? Opo. Hindi po nila ginamot. At nilinis. Nagpirmahan kayo ng kontrata, tama po ba? May kontrata po sila na binigay. Opo, Yes. Nagpirmahan kayo nung araw na natanggap yung labi, tama ba? Opo. Ilang araw pagkatapos binayaran mo nung tinawagan ka na? Ano po, bali, bago ko po nabayaran, 4 na araw po muna bago ko nabayaran. Okay. Bakit mo binayaran nung pagkatapos ng 4 na araw? Kasi nga po, yun nga po yung gusto nila na magbayad daw po kami para po ma-pull out yung bangkay ng papa ko. Para ma-pull out na. Ano ba serbisyo doon dapat na covered ng 40,000 na binabanggit mo? Sabi po nila is nalinis na daw po nila, inimbalsa mo na daw po nila, at saka na-freezer daw po nila at wala na daw po problemahin, ibuburol na lang daw po sabi nila sa akin. Ibuburol na lang. Opo. Tapos may iba ka pagdadalhan para sa burol? Opo. So, ibig sabihin nyo, yung binayaran yung 40,000 para lang doon sa pag-asikaso sa bangkay? Opo. Okay, sa pag-process ng bangkay. Ngayon, nung pagpunta mo doon, na-claim mo, anong nadatnan mo? Nangangamoy po siya. Nangangamoy po talaga nung unang pagkuha po namin. Pagpasok pa lang po namin ng van, Na parang nangangamoy hindi siya. talaga inasikaso. Wala po talaga. Anong nakita mo parang estado ng bangkay na nakita mo? Nakita na naka-plastic. Opo. Kung hindi ako nagkakamali, parang binalot lang. Binalot po nila. Parang sa plastic lang po na ganun. Sabi mo, hindi inasikaso. Anong sagot nila kung bakit ganun ang estado ng labi? Hindi, pinipilit nga po nila na inasikaso daw po nila. Pinipilit po nila. Kasi kung gano'n ang situations, ang sinasabi na proseso na lang yung labi. Pero nung makita mo, parang wala. Sabi nila na, na-imbalsa mo nila? Opo, yun po yung sinasabi, inano po nila sa akin na... Paano, narinig ko kasi kanina sinabi mo na ready na, pangburol na lang. Opo. Well, ano ba nangyari? Nakalagay ba sa taon? Wala po. Kung ano po yung itsura niya, yun pa rin po na kinuha namin. Nagbayad ka ng 40,000? Opo. Nung nabayad ka ng 40,000, anong nangyari pagkatapos na? Pinakuha na sa inyo yung labi? Opo, pinakuha na po sa amin sa may morgue po nila. May kabaong ba? Wala po. Nakalabas po ang bangkay ng papa ko nung pagkuha po namin sa morgue nila. Nasa labas lang po talaga siya. Saan nakalagay? Sa isang stainless na lamesa o sa sahig? Sa lamesa lang po siya. Nakalagay lang po siya sa lamesa. Nakabalot sa plastic? Opo, yun lang po. Kung ano po yung balot niya, yun lang po talaga. So, wala silang ginawa, ibig mo sabihin. So, nakausap daw ng ang admin ng inarereklamong John Paul Funeral na si Lester. Ayon sa kanila, maayos daw ang binigay na serbisyo sa labi ng tatay mo. Hindi raw nila sinasang-ayunan ng reklamo na may amoy daw yung labi ng iyong ama. Ay nag-offer pa raw sila na ibalik sa kanila yung labi, pero hindi na raw ibinilik sa kanila ng pamilya. Ano ba nangyari? Nagbayad ba kayo sa kanila? Yes. Bayad po kami ng 40,000 po talaga So, tinanggap sa John nila Paul. yun. Dapat siguro binibisita yung kinakatok. Tapos si lublob sila sa formalin. Sila naman imbalsa mo natin para makatikim ng kalokohan eh. Kayo dyan, makinig kayo, John Paul Funeral Home ha. Yung inyong kasinungalingan dyan, ito mismo ang biktima, ayaw naman namin, binibigyan ka ng pagkakataon para makapagpaliwanag, ayaw nyo. Bagkus nagpapaliwanag kaysa sinasabi ninyo pero ayaw nyo magpa-interview. Sa ayon nyo sa gusto, kaya naman namin puntahan yan dyan. Ang lapit nyo lang eh. So, wag nyo kaming hahamunin kung haharap kayo dahil kung hindi, ipapatawag namin kayo. Apparently, may problema po tayo rito. Una sa lahat, mukhang deceitful po siguro. Allegedly, ito pong ginagawa ng John Paul Funeral Parlor. They collected 40,000 pesos to process the remain itong sinasabing father niya. Nangyari, para nakita, wala naman lang daw ng kabalot lang sa plastic at pagkatapos may amoy na daw, tinatanggi raw po ng funeral parlor. Dito po sa parting to, nagbayad po sila ng 40,000 pero wala man lang sa kabaong, wala. So para saan daw yung 40,000 na yun?
Yun po yung sinasabi nila nasa imbalsamo daw po, paglilinis daw po, paggamit daw po ng freezer. Yun po yung Paggamit ng freezer and balsam, etc. Ano po nakikita ninyo, ma'am? Pero sinasabi po ang kamag-anak, kita niya mismo, kinuha niyang labi ng kanyang tatay, nasunog daw ata, nasunugan sila. Eh, wala naman daw service na nagawa. 40,000, tapos naka-plastic lang. What do you think of that process? Alam niyo po ito, ma'am, kung kayo po'y nakikinig dito. So, medyo nagtaka din po ako kasi from Santa Rosa yung funeral parlor. So, basically, hindi ko naman po kasi nakita din yung body. But yung sinasabi na kung nagbayad ng 40,000, kasi nga, nasunog po yung body, di ba? So, technically, kung hindi pa po, kumbaga wala pang final decision yung family, pwedeng ilagay muna sa freezer yung katawan po. Kasi Tama. hindi natin alam saan ba ililibing, anong Yes. decision ng family. Tama po, agree. So, nabanggit din po kasi sa akin na may contract sila. So, hindi ko po alam yung laman ng contract. But technically, once may namatay po, dapat ma-inform yung city health officer where the accident or the incident happened. So, kung San Pedro po, na-inform po sana si city health officer ng San Pedro. Kasi po, kung inuwi sa Santa Rosa yung body, kailangan po din ay meron silang transfer permit for the body. So, from San Pedro to Santa Rosa. And the death certificate. So, certifying po na talagang namatay yung client or yung mismong tao po. Ma-certify na talagang patay na siya. Ma'am, may question lang ako. Kasi itong funeral parlors actually na involved is dalawa. Yung una po, ma'am, yung inireklamo nitong ating complainant. Yung pangalawa, ito po yung nag-asikaso doon sa labi. Ngayon, ang sabi po nitong panghuli nilang pinagdalhan, yung pangalawa, ay hindi po, ma'am, inasikaso yung katawan. Wala man lang daw freezer, wala man lang daw pag-imbalsamo. Yung mismong funeral parlor na sumalo, ma'am, can attest to that, I think, kung hindi ako nagkakamali, and bumaho na raw. They even said so themselves. Yes ko, kasi pag in-embalsam mo, it means talagang parang pine-preserve muna natin po yung body. Yes. Kung wala pong immediate na nagawang embalsam mo, syempre, yung natural decomposition ng body, pag namatay po, magte-take into effect na siya. Yes, so, yes. yun nga, babaho kasi meron na siyang magkakaroon ng mga maggot. Syempre, magtutubo Yes, yes. na po yung bacteria kasi yung blood po na naiwan pa sa body. Yeah. Siguro, ma'am, wag na natin masyado bacterial i-discuss growth, diba? yung specifics kasi may mga nanonood din po, Okay, no? Parang sige hindi po. masyado. So, ma'am, yun ang aking sinasabi ngayon for the reason na ito si ma'am, from the time na idinala na doon yung katawan, nagpirmahan na kaagad ng kontrata, then 4 days later, she paid and released na yung katawan. So, there was already a service rendered na sa kanila dapat, pero hindi po nila ginawa. So, ano pong masasabi, ma'am, ng City Health? Possible ba na mag-inspect kayo, magtingin kayo, magawa nyo ng aksyon regarding this case? Kumbaga kung natural process po, kasi yun naman pong disposal of the dead body, meron po tayong batas yan, yung ating PD 856. So, dapat po nasunod nila yung proseso. Ma'am, ganito na lang, ma'am, ano? Excuse Yes, po. me to cut off. What we really want, ma'am, is basically yung fair and square na treatment po para doon sa the family ng sinasabing Pwede deceased. po naman namin i-check with the... Siguro, ma'am, ang gusto lang parlor. namin sabihin, ma'am, baka naman may unethical business practice na pong itong punerarya na to sa Laguna ba, sa San Pedro ba, sa Santa Rosa? Santa Rosa po yung punerarya ng Santa John Paul Rosa po. daw nga John po. Paul, okay. So, ma'am, saan ba, sino ba narareklamo mo? Santa Rosa, John Paul? Opo, yung John Paul, Santa Rosa. Ma'am, located po yan. What we're saying, it's not a question of how much we know and what we can do. I think, how much can we do with how much we know? Yan ang gusto po namin. Giving respect, justice, and siguro dignity doon po sa family na nagdadalumhati tapos nagbayad naman. Baka kasi, kami lang naman, ma'am, ano? We're not accusing and we're only saying, hindi naman siguro tama kung nagreklamo po mismong family na parang wala naman nangyari, nagbayad po sila. Ang sa akin lang, unethical po yun. So, if that the case, hindi po ba ninyo pwedeng tawagan, ma'am, pag-imbestiga, or we can have it sa mayor na lang para siguro the Business Permit and Licensing Office to find out. Kasi, syempre, binibigyan po ng lisensya yan eh. Alam niyo, katumbas po ng lisensya is a privilege that comes with responsibility and accountability. Hindi po pwedeng ganito lamang. You have to be in good standing with the community. Yun lang pong gusto namin sabihin, ma'am. I'm sorry Yes, to talk pwede the way naman this po, way. sir. Since you are in the City Health, maybe tama ba sa pamantayan ng City Health yung pinagagawa ng punerarya? Yun pong gusto namin sabihin. Yes naman po, we can do that, but we don't have... Are you saying tama bang ginawa ng punerarya ng John Paul? Hindi po. What I'm Ayun. saying, Kung hindi we po, need to ma'am, investigate there's that, po. sabihin natin, We need to probable investigate. cause for you now to
investigate. Yes, because wala pa rin po naman kaming hawak na document. Alright, sige for ma'am. now. Kaya lang namin sinabi niya sa inyo, ma'am, open your door. Pwede po namin, makikipagtulungan lang po kami sa inyo, ma'am. Kasi mas alam Yes, niyo po no ang problem trabaho. naman po. Sa amin lang po, ma'am, sinisiguro namin wala pong agrabyado, wala pong nadidihado, malilit na tao, baka kasi hindi sila pinakikinggan. Kaya dito po sila sa Bitag pumunta. Kaya kami, we're just doing our job also. Baka sakaling matulungan mo kami, ma'am. Is that okay? Yes, no problem naman po. As long as, yun nga po, para malaman din namin kung saan po nag-start. Kasi sa ngayon po, hindi talaga ako makakomment. Yes, ma'am. No problem. maganda Any at wala po information akong naman, ma'am, na document kinakailangan hawak. ninyo, will be willing to forward. The mismong complainant can go ahead and be there for your assessment. Wala nang problema dyan, ma'am. Siguro ma'am, pahabol na lang ako, no? Why can't you just simply summon or invite them to find out exactly if they're doing, the proper protocol or the standard na sinusunod doon sa sinasabing alituntunin na dapat sundin ng mga pinararya kapaleho niyang binigyan ninyo ng lisensya ng John Paul Funeral Homes na dapat malaman po nila kung tama ba. Kanino po sila nananagot? Ano pong katumbas ng pananagutan na binigay sa kanilang lisensya kung may pamantayan po tayo sa City Health? Hindi po ba? Yun lang pong gusto namin sabihin. Ayaw po muna namin maghusga, pero ngayon pa lang, ma'am, tinitimbre na po namin kasi meron pong lumapit sa amin. Parang naaawa po kami, ma'am. Sige po. That the first step of makikipagtulungan po justice, kami. ma'am, is to us to listen carefully. We have to understand, intindihin natin, unawain natin, kaawaan natin, umaksyon po tayo. Ganun lang po kasimpleng gusto namin mangyari, ma'am. Okay, ma'am? Yes po, no problem naman Alright, po. sige, maraming salamat. Makikipagtulungan kami. Tutulungan ka na namin dito. Thank you so much, Dr. Kunanan, ma'am. Thank you. Yes po, welcome din. Okay, ganito na lang. Siguro, ganito kasimple. Sige, pag-usapan natin sa baba kung ano pang magagawa natin dito kasi kung ayaw naman humarap tong putok sa buhong punerarya na to, pati may-ari dyan, lulublog ko sa formalin. Pag ako ng buisit kasi simple nito. Okay, relax ka lang. Tutulong kami sa'yo. Ha? Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan.